Naglalakad sa gilid ng kalsada ang dalawang yan ng bungguin ng motorsiklo. Pero imbis na huminto at tumulong, tumakas ang rider na napag-alamang menor de edad. Sugatan ang isa sa dalawang biktima. Ayon sa Cotabato City Police, nakipag-ayos na ang nanay ng rider sa mga biktima. Muntik namang makaladkad ang rider na yan habang pinipigilan ng sasakyan na nakasagian niya sa Cainta Junction. Pero imbis na huminto, tumakas ang SUV. Nagkaareglo na ang dalawang panig. Pero ang Land Transportation Office pinadalhan ng show cause order ang driver at registered owner ng sasakyan. Sinuspindi rin ng 70 araw ang kanyang lisensya. Isang estudyante ng University of the Philippines at isang mamamahayag ang kabilang sa 19 na nasawi sa umano'y enkwentro sa Negros Occidental. Dumepensa naman ng Philippine Army sa gitna ng mga pagkondena sa kanilang pagkakapatay. May report si Darlene Kai. 19 ang nasawi ng magkasagupa umano ang mga sundalo at mga miyembro ng New People's Army sa Toboso, Negros Occidental noong April 19. Ayon sa Philippine Army, mga miyembro raw ng NPA ang napatay. Kabilang sa mga nasawi ang mamamahayag na si RJ Ledesma at ang estudyante ng University of the Philippines Diliman na si Alisa Alano. Pero sabi ng Philippine Army, ano ang ginagawa kung sakali man sila ay mga teachers, social workers, journalists, etc. Ano ang ginagawa nila doon sa encounter site na may hawak na baril at nakipagbarilan sa ating mga sundalo? bukod sa sila raw talaga ang nakaengkwentro ng kanilang sundalo, kinilala rin daw sila ng mga dating rebeldeng sumuko. Miyembro raw ng isang unit ng NPA si Alisa. Sa ngayon, yung identified natin sa kanya is member siya ng Negros North Front. Wala pang pahayag ang pamilya ni Alisa, pero kinondena ng UP Diliman at ng University Student Council ang pagkakapatay sa kanya. Inosenteng sibilyan daw si Alisa na nakaupong konsehal ng USC. Naroon daw siya sa Negros upang makipamuhay at pag-aralan ang tunay na kalagayan ng mga magsasaka sa Negros Island sa gitna ng anilay pangangambkam ng lupa, pananamantala at militarisasyon sa lugar. Nanawagan naman ng UP Diliman Committee on the Protection of Academic Freedom and Human Rights sa gobyerno na magkaroon ng malinaw at patas na investigasyon sa pagkamatay ni Alisa at ng iba pang nasawi sa Toboso. Ang kamag-anak naman ng mamamahayag na si RJ, doble ang bigat ng pagluluksa lalo't ang kanyang pagpanaw ay nadudungisan ng panghuhusga. Daw kagulpi, gid balas ang sitwasyon, no? Daw hindi kami magpati, daw active lang gid siya sa iyabi nga school. Kay sa tutuod lang wala kami gapati. Wala gid kami kapati 100%. Sakit na sa amon nga ginaano siya blas ang mga tawo, gina-judge. Darlene Kai, GMA News. Isang estudyante ng University of the Philippines at isang mamamahayag ang kabilang sa 19 na nasawi sa umano'y enkwentro sa Negros Occidental. Dumepensa naman ng Philippine Army sa gitna ng mga pagkondena sa kanilang pagkakapatay. May report si Darlene Kai. 19 ang nasawi ng magkasagupa umano ang mga sundalo at mga miyembro ng New People's Army sa Toboso, Negros Occidental noong April 19. Ayon sa Philippine Army, mga miyembro raw ng NPA ang napatay. Kabilang sa mga nasawi ang mamamahayag na si RJ Ledesma at ang estudyante ng University of the Philippines Diliman na si Alisa Alano. Pero sabi ng Philippine Army, Ano ang ginagawa kung sakali man sila ay mga teachers, social workers, journalists, etc. Ano ang ginagawa nila doon sa encounter site na may hawak na baril at nakipagbarilan sa ating mga sundalo? bukod sa sila raw talaga ang nakaengkwentro ng kanilang sundalo, kinilala rin daw sila ng mga dating rebeldeng sumuko. Miyembro raw ng isang unit ng NPA si Alisa. Sa ngayon, yung identified natin sa kanya is member siya ng Negros North Front. Wala pang pahayag ang pamilya ni Alisa, pero kinondena ng UP Diliman at ng University Student Council ang pagkakapatay sa kanya. Inosenteng sibilyan daw si Alisa na nakaupong konsehal ng USC. Naroon daw siya sa Negros upang makipamuhay at pag-aralan ang tunay na kalagayan ng mga magsasaka sa Negros Island sa gitna ng anilay pangangambkam ng lupa, pananamantala at militarisasyon sa lugar.
Nanawagan naman ng UP Diliman Committee on the Protection of Academic Freedom and Human Rights sa gobyerno na magkaroon ng malinaw at patas na investigasyon sa pagkamatay ni Alisa at ng iba pang nasawi sa Toboso. Ang kamag-anak naman ng mamamahayag na si RJ, doble ang bigat ng pagluluksa lalo't ang kanyang pagpanaw ay nadudungisan ng panghuhusga. Daw kagulpi, gid balas ang sitwasyon, no? Daw hindi kami magpati. Daw active lang gid siya sa iyabi nga school. Kay sa totoo lang, wala kami gapati. Wala gid kami kapati 100%. Sakit na sa amon nga ginaano siya blas ang mga tawo, gina-judge. Darlene Kai, GMA News. Pinalagaan ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang mga pagdududa sa SALN at back transactions ng bise na tinalakay sa Kamara kahapon. Git naman ni Duterte, lehitimo ang bawat sentimo sa kanyang pera at ari-arian. May report si Marisol Abduraman. Sa pagdinig ng House Committee on Justice kahapon, lumalabas na tila hindi raw nagtutugma ang mga halagang nakalagay sa SALN sa mga bank transactions ni Vice President Sara Duterte. Meron din daw mahigit 6 na raang covered at suspicious transactions sa mga bank account ng bise at kanyang asawa na nagkakahalaga ng 6.7 billion pesos, batay sa testimonya ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Pinalagay niya ng kampo ng bise. Para po sa amin, actually, wala naman pong hindi nagtutugma. Perhaps it's just the way that things were presented. Suspicious transactions does not equate to any wrongdoing or unlawful activity. Perhaps the bank thought or tagged it as suspicious, so umakyat no, sa AMLA. Hindi naman ibig sabihin nun, illegal na kaagad, or may money laundering na kaagad, or may krimen na kaagad. Anila, lumaki ang halaga dahil sa pinagsama-sama ang mga transaksyon sa mahigit 18 taon. Kasi aggregate yung ginagawang number. So lahat ng inflows dyan, lahat ng outflows dyan, ina-add up lang. Kaya may tendency talaga na maging bloated, no, yung figures. But it is not determinative or conclusive as to magkano ba talaga yung nasa loob ng account. Giit nila, nagdeklara rin daw ang bisi ng cash on hand and in bank sa kanyang SALN. Taliwas sa sinabi ng pagdinig ng House Justice Committee. She disclosed because it was all lumped under yung others. No? Kasi sa personal items, kung makita nyo dun sa SALN, nakasulat dun vehicles, or others, ganyan. So yung cash in bank, kasama siya dun sa others. Sa isang pahayag, pinuna ni Duterte ang mga opisyal ng AMLAC dahil hindi nito nilinaw na walang findings na mga paglabag sa batas ang kanyang mga transaksyon at hindi totoo may bilyones sa kanyang mga bank account. Anya, dineklara niya sa kanyang SALN ang lahat ng kanyang ari-arian at pera. Bawat sentimo raw ay lehitimo at may kaukulang dokumento. Tinukoy rin ng bise ang inilabas ng Notice of Disallowance ng COA sa confidential funds ng bise. Tila itinaon daw ang paglalabas ng report at naaayon sa mga nararanasang political attack. Sa desisyon ng COA, pinababalik sa tanggapan ng bise ang 73 million pesos na confidential funds. Hindi pa po final yan dahil may remedies pa po ang mga officials ng OVP. Again, motion for reconsideration within 30 days. And then, upon denial, kung ano man ang balanse ng 30-day period na yon, ay maaari pa kaming umakyat sa Supreme Court on Rule 64. At doon lang po sa desisyon ng Supreme Court magiging final itong disallowance na ito. Muling iginiit ng defense team ni bise ang kanilang naunang posisyon na sa tamang forum lang haharap at sasagot ang bise at ang kanyang mga abogado. Pinalagan din ng bise ang testimonya ni dating Senador Antonio Trillanes IV patungkol sa drug money na tinanggap umano ng pamilya Duterte. Halos isang dekada na raw gumagawa ng kwento si Trillanes, hinggil sa di umano bilyones sa kanilang bank accounts. Wala raw bago sa kanyang mga kwento. Ang nabago lang daw, may ibang makinaryang nasa likod niya na tinukoy niyang si Pangulong Bongbong Marcos na dapat daw nagpapadrug test. Pati na rin ang mga tinawag ng bise ng mga love bender na mga kongresista na tumatanggap ng mga maleta at paulit-ulit na binabaliwala ang constitutional limit. Kung gaano raw katindi ang paninira sa kanya, ganoon din daw katindi ang katahimikan at takot ng administrasyon na managot sa bilyong-bilyong pisong ninakaw umanong nilagay sa maleta at inilabas sa bansa. Kinukuhanan pa namin ng reaksyon ang mga personalidad at mga tanggapang nabanggit ni Duterte. Marisol Abduraman, GMA News. Biyaheng Czech Republic ang ilang kinatawan ng gobyerno ng Pilipinas para sa pagpapauwi kay dating Congressman Zaldico. Kuha tayo ng update mula sa Czech Republic,
May live report si Mariz Umali. Mariz. Atom, kasunod nga ng anunsyo mismo ni Pangulong Bongbong Marcos na nasa kustodiya na ng Czech authorities ang nagtatagong dating congressman na si Zaldico matapos magtangkang pumasok sa Germany na kulang ang mga dokumento. Narito nga tayo sa Czech Republic, sa Prague mismo, para personal na tutukan din yung sitwasyon. Kasalukuyan pa nasa pagpupulong itong si Ambassador Eddie Meñez, kaugnay nga raw sa issue ni Ko. Lalo't inaasahan na nga ang pagdating dito sa Czech Republic ni na Justice Secretary Vida para tutukan ang pagpapabalik kay Ko sa ating bansa. Parating na nga rito sa Prague, Czech Republic, ang flight ng High-Level Coordinating Team ng Administrasyong Marcos na mangangasiwa sa pagpapabalik kay dating Congressman Zaldico sa Pilipinas. Pinangungunahan ito ni na Justice Secretary Frederick Vida at Chief State Counsel Dennis Chan. Mahalagaan nilang personal na makipag-ugnayan sa mga otoridad dito ang mga kinatawan mismo ng gobyerno ng Pilipinas para maidiin sa kanila ang halaga sa Pilipinas ng pagpapanagot kay Ko. Naharap si Ko sa mga kasong malversation at graft and corruption kaugnay ng flood control scandal. Ayon kay DOJ spokesperson Polo Martinez, dadaan sa masusing legal at diplomatikong proseso ang gobyerno ng Pilipinas para mapauwi si Ko. Dahil walang extradition treaty sa pagitan ng Pilipinas at ng Czech Republic, naghahanap ng iba pang legal na paraan ang pamahalaan para mapauwi si Ko. Pero umaasa ang Justice Department na ipade-deport si Ko na kasalukuyang nasa kustodiya nga ng Czech authorities. Narito ang pahayag ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez. The fact that the Czech Republic is open to dialogue, that I think is very telling. Simple deportation, it's not only a faster route, but it's also a more plausible route than extradition. Atom, inihahanda na nga ng pamahalaan yung mga dokumento na magpapatunay na may mga nakabimbing pang mga kaso sa Sandigan Bayan si Ko. Ito raw ay kanilang depensa sakaling nag-apply na para sa political asylum itong si Ko na totoong meron siya mga malversation at corruption cases sa Pilipinas kaya dapat siyang bumalik sa bansa para harapin ito. At yan ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa Czech Republic. Balik sa iyo, Atom. Maraming salamat, Mariz Umali. Sasalang sa pagliliti si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos kumpirmahin ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang mga reklamo laban sa kanya. Sa ilalim ng Rome Statute, required siyang humarap sa mga pagdinig. May report si JP Soriano. Today, the judges of Pre-Trial Chamber 1 of the International Criminal Court unanimously confirmed all the charges against Rodrigo Roa Duterte and committed him to trial before a trial chamber. Inanunsyo yan ng tagapagsalita ng ICC isang araw matapos ibasura ng appeals chamber ng korte ang apela ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kumukwestiyon sa jurisdiksyon ng ICC sa mga kasong kinakaharap niya. There are substantial grounds to believe that Mr. Duterte is responsible for the crimes against humanity of murder and attempted murder. These crimes were allegedly committed as part of a widespread and systematic attack against the civilian population on the territory of the Republic of the Philippines between the 1st of November 2011 and the 16th of March 2019 in the context of the war on drugs campaign. Haharapin ng dating Pangulo ang 3 counts ng crimes against humanity ng murder at attempted murder. Sabi ng korte, organisado ang mga pagpaslang na nagsimula sa lungsod ng Davao at pinalawig sa buong bansa nang maupo bilang Pangulo si Duterte. Siya raw ang mastermind nito. The judges based their decision on the evidence and arguments presented by the prosecutor and the defense during the confirmation of charges which took place in February 2026. The judges also considered the submissions of the parties and participants, including participating victims. The defense and the prosecution are not automatically entitled to appeal to this decision, but they can request authorization from the pretrial chamber to do so. Sa oras na simulan ang paglilitis, haharap si Duterte sa iba't ibang uri ng pananagutan. Sa ilalim ng Rome Statute, required ng humarap ang dating Pangulo sa mga pagdinig. Hindi pa malinaw kung personal siyang pupunta sa korte o via video conference, depende sa mapag-uusapan sa ICC. 539 na mga biktima rin ang sasali sa pagdinig.
sina Attorney Joel Butuyan, Attorney Gilbert Andres at Office of Public Counsel for Victims Head Paulina Masida ang magiging kinatawan nila. The case will be transferred to a trial chamber composed of 3 different judges who will decide on the next steps leading up to the trial. Trials at the ICC are fair and impartial, and the defense will have sufficient time to prepare its case while respecting the rights of victims. Sa isang text message sa GMA News, sinabi ng abogado ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman na hindi na nakapagtataka ang desisyon ng Pretrial Chamber 1 na nakabatay raw sa mga hindi napatunayang pahayag ng self-confessed murderers na ginawang cooperating witness. Ni hindi nga raw nasuri ang kredibilidad ng sinasabing mga testigo dahil anya sa desisyon, posibleng magkakaroon ng ibang katauhan ang mga witness na gagastusan ng international community mula sa Office of the Prosecutor. Sa panahon ng trial, patutunayan anya ng depensa na ang tinutukoy na state policy o patakaran ng Estado na pagpaslang ay isang ganap na katahang isip. Ipapakita rin daw ng depensa na ang ebidensyang nagmula sa mga testigo ay walang anumang bigat o halaga. Sabi naman ng mga ICC-appointed counsel ng mga biktima na isang malakas na mensahe sa international community na ang international justice system ay gumagana para panagutin kahit pa ang isang dating presidente tulad ni Duterte. Ayon naman kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, ang magkasunod na desisyon ng ICC hinggil sa jurisdiction at confirmation of charges ay mga mahalagang hakbang na nagbubukas ng daan para sa paglilitis. Siyempre, masaya po kami. At kung kahapon, masaya, ngayon masayang-masaya. Dahil malinaw na may kapangyarihan ng ICC na silipin. Ito po ang final na desisyon patungkol sa jurisdiction. Tiniyak naman ng ICC na mananatiling patas at walang kinikilingan ang paglilitis. Mabibigyan din daw ng sapat na panahon ang depensa para ihanda ang kanilang kaso habang pinangangalagaan naman ang karapatan ng mga biktima. Ang Malacanang igagalang daw ang desisyon ng ICC. Ayon kay Yuse Claire Castro, hustisya ang kailangang makamit sa mga kasong ito at parehong panig ang makikinabang sa proseso. JP Soriano, GMA News. Kasunod ng pagpayag ng Office of the President, nagbago ng plano si Vice President Sara Duterte kaugnay sa nakatakda niyang biyahe sa 5 bansa. Sabi ng kampo ng bise, salamat sa tinawag nitong last minute na pag-issue ng Travel Authority. Pero nagbago na raw ang plano dahil hindi nila masiguro kung papayagan siyang umalis. Kaya hiling siya ng panibagong authority. Sana raw ay pakibilisan ang pagproseso nito para may sapat na panahong makapaghanda siya, imbis na ilang oras lang bago umalis. Sana rin daw ay matiyak ang confidentiality nito. Sa inilabas sa Travel Authority ng Malacanang kahapon, mag-a-abroad ang bise simula sana ngayong araw hanggang May 15. Itinanggi ng Malacanang na last minute ang paglalabas ng Travel Authority na hiniling umano ng bise noong April 14 o isang linggo bago pagbigyan. Para sabihin na last minute resolution or decision to, hindi po ganon. Dahil yun po palagi, normally, nangyayari po ang pagbibigay sa kanya ng Travel Authority a day before. Normally po mga 5 working days inaayos. At pagka ang Vice Presidente naman ang humihiling, hindi naman yan tinatanggihan. We usually expedite the processing of the travel request.